Huwag kayong magulat kung magkaroon ng 3-team trade itong Barangay Ginebra kasama itong Rain or Shine Elasto Painters at ang Phoenix Fuel Masters. At mukhang ang mangyayari kasi dito, gusto nitong Phoenix na palakasin yung lineup nila pati na Rain or Shine. At itong Barangay Ginebra ay willing na maging trade partner ng dalawang nasabing koponan. Ang mangyayari dito, makukuha nitong Barangay Ginebra itong si Kaylan Tiongson mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At samantala naman, itong Phoenix Fuel Masters, makukuha itong si Ben Adamos at si Paul Garcia mula dito sa Barangay Ginebra. At itong Rain or Shine Elasto Painters naman, ang makukuha nila ay itong si Kai Balungay ng Phoenix. So para maliwanag, si Kaylan Tiongson sa Ginebra, si Kai Balungay dito sa Rain or Shine, at dito naman sa Phoenix ay si Ben Adamos at itong si Paul Garcia. Sa Barangay Ginebra, kung maaalala ninyo, bago din draft ng Ginebra itong si RJ Abarientos, namimili si Coach Tim Cone kung si RJ Abarientos o si Kaylan Tiongson ang kanyang kukunin. Nung bandang huli, nakumbinsi siya na si RJ Abarientos ang kunin. Pero ngayon may pagkakataon ng Ginebra na makuha rin itong si Kaylan Tiongson mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kapag natuloy ang trade na to, ang lakas na ngayon ng frontcourt ng Ginebra. Kasi ibig nitong sabihin, pwedeng si Tiongson at si Rosario maging power forward nila. Si Jamie Malonzo pwedeng mag small forward yan. Kapalitan itong si Steve, itong si Jeremiah Gray at si Stephen Holt at Scottie Thompson naman dito sa shooting guard kasama si Ahan Misi at si RJ Abarientos. Samantala, hindi naman malulugi dito itong Phoenix at ang Rain or Shine. Kaya sa tingin ko malaki ang tsansa na ang trade na ito ay maaprubahan ng PBA committee dahil balanse naman ito at makikinabang ang lahat ng mga teams na na-involve dito sa trade na yan. Ang San Miguel Beer nga ba ay kukunin na itong si Cedric Bearfield mula dito sa Blackwater Bossing. Si Bearfield ay hindi naglalaro dito sa Blackwater dahil daw mayroong injury. At tandaan natin na one year lang ang kontrata nito dito sa Blackwater Bossing at pagkatapos nun ay meron na itong option na mag-trade out o mag-request ng trade. Maraming naniniwala na baka ang San Miguel ay susubukan ng kunin itong si Cedric Bearfield mula dito sa Blackwater Bossing at makikipag-trade para ma-upgrade yung position nila. Mukhang nahihirapan na raw itong San Miguel Beer pagdating dito sa kanilang mga laban dahil tumatanda na yung kanilang line-up. Nakita natin na lahat ng player ng San Miguel Beer ngayon ay over 30 years old na at nakita natin dito sa laban sa Converge nahirapan talaga sila at maraming naniniwala na itong mga guards ng San Miguel Beer ay kailangan na nilang i-upgrade at mukhang si Bearfield ang kanilang kukunin. Alam natin na mataas ang trade value nito si Cedric Bearfield at sigurado na hindi ito basta-basta pakakawalan nitong Blackwater Bossing lalo na at nasa kampo yan ng MVP group. Pero ang pinakaiba dito may mga reports kasi na bago pa daw ma-draft itong si Bearfield ay naging highest bidder na itong SMC at sila nanalo at malamang ay dito sa SMC yan mapupunta at hindi sa MVP group. Pero kailangan nating abangan kung ito ay magkakatotoo. Pero kung sakasakali nga na matuloy itong paglipat ni Cedric Bearfield dito sa San Miguel, abay napakalaking bagay niyan para palakasin itong lineup ni Coach Leo Austria. Dahil alam natin na nag-i-struggle ngayon ng SMB. Ito si Chris Ross hindi na kasing productive katulad nung dati at maraming naniniwala na ito'y kailangan ng palitan. Si Chris Rosales naman ay hindi masyadong nagagamit. So malamang bagay nga dyan ay si Cedric Bearfield ang kanilang maging main point guard. Ang tanong na lamang ay kung sinong i-offer na kapalit ng San Miguel para sa nasabing point guard. Dahil alam natin, napakaganda ng nilalaro nitong si Bearfield at sigurado na napakataas ng trade value nito sa kasalukuyan. Ayaw sisihin ni Converge Coach Franco Atienza yung mga referee dito sa pagkatalo nila dito sa San Miguel Beer. Medyo hindi nagustuhan ng mga fans ng Converge dahil sa tingin nila may mga tawag na hindi pumabor. Dito sa Fiber XS, lalo na yung mga 4 free throws na binibigay dito kay CJ Perez. Pero sinabi ni Coach Franco Atienza, ang talagang naging dahilan kaya sila natalo ay yung second chance points ng San Miguel Beer na nakita naman natin nag-dominate talaga sila sa rebounding. Kaya sa tingin ko hindi nagiging problema yon. Yun talagang hindi yung tawag dito kay CJ Perez ang naging dahilan kung hindi yung rebounding nitong Converge. Plus alam natin wala dyan si Justin Arana. Ganun pa man, kahit natalo Converge dito, unang-una maganda pinakita nila na kaya nilang mag-comeback. Pangalawa, itong Converge ay pasok na dito sa playoffs. Siguro hindi na sila makaka-twice to beat pero nakuha pa rin nila sigurado at least yung best of 3. At yun lang naman ang hinahanap ngayon
ng Converge, at least makapasok sila dito sa playoffs at nagawa na nila yan. Plus pagdating ng playoffs, siguradong nandyan na itong si Justin Arana, kaya masasabi natin na maganda pa rin ang kinalalagyan nitong Converge Fiber XL sa ngayon. Kung ganito ang magiging sitwasyon, pwede masabi natin na at least mission accomplished ng Converge sa conference na ito. Pero pwede pa siyempre nahabaan nila yung kanilang kampanya dito, at yan naman ang gusto nila. Gusto nila siyempre as much as possible makapasok sa finals o manalo ng kampyonato. At sa ganda ng lineup ng Converge, yan ay posible talaga nila na magawa. Kaya hindi naman nakapagtataka na ganyan talaga ang magiging sitwasyon, na kahit natalo Converge, maganda pa rin yung outlook nila dahil mukhang okay naman yung kanilang import obviously, at yung kanilang wingmen, si Heading, si Stockton, si Winston, plus itong si Baltasar at si Arana. Abay, maganda yung core lineup nitong Converge Fiber XS. Kaya kung ganyan, masasabi natin na okay pa rin itong Converge kahit natalo sila dito sa San Miguel Beer. Dahil dito sa pagkapanalo ng San Miguel Beer, lalong naging sabihin natin mas importante sa Magnolia Chicken Templados na ipanalo yung mahuli nilang laban, at kabilang doon sa makakalaban nila dyan ay itong Hong Kong Eastern. Kinakailangan ng Magnolia na I think dahil dito sa panalo ng San Miguel, ang pinakamaganda magagawa ng Magnolia dyan ay magkaroon sila ng playoff para doon sa 8th slot. Ibig sabihin baka sila ng NLEX ang maglaban dyan kung sino papasok sa playoffs. Pero kinakailangan muna na ang Magnolia manalo dito sa remaining games nila. Kung yan magagawa ng Magnolia, at least magkakaroon sila ng chance sa playoffs kasama NLEX. Kasi malamang itong San Miguel umabot sa pang number 7. Ngayon, kung sakasakali na itong Magnolia ay matalo doon sa isa sa mga final 2 games nila, malamang silang malalaglag at NLEX ang makakapasok. Kapag yan nangyari, sigurado na hindi ito magugustuhan ng management ng SMC. At siyempre, malamang magkaroon ng revamp dito. Sa isang banda, siyempre, malungkot yung mga fans ng Magnolia kung sila ay mai-eliminate. Pero sa totoo lang naman, baka itong kinakailangan na mangyari para mapalitan na si Chito Victolero. Dahil alam nga natin na ayon dito sa mga nasa insider ng mga Magnolia, mukhang malakas daw talaga ito si Victolero sa management. Pero kung sakasakali nga na ma-eliminate ang Magnolia, baka ma-pressure sila na ito ay palitan na talaga at humanap sila ng panibagong coach. Dahil parang iyan lamang ang magiging solusyon dito sa Magnolia Chicken Templados. Very disappointing yung ganitong kampanya dahil alam natin nalaglag din sila doon sa playoffs nung huling conference kontra dito sa Rain or Shine. Kaya ngayon, ito nga abangan natin kung itong Magnolia talaga ay matutuloy pa yung kanilang kagustuhan na lumaban talaga dito sa Terra Firma, dito sa Commissioner's Cup. Pero sa bandang huli, kinakailangan matignan natin kung magagawa nga nila yan o kaya naman ay kung mawawalan sila ng tinatawag na oportunidad na pumasok sa playoffs. Kasi sa bandang huli, ang magde-decide ng yan ay yung fate mismo ng Magnolia players. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Michael D, Dexter Domer, kay Enju, Anthony Alon family, Katsakino Dukusing, binabati din natin, si Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, at pati na rin si Jonel Alagon at si Lino Valles family at ang iba pa nating taga-subaybay.